Isang paalala, ang video na ito ay ayon lamang sa aking sariling pananaliksik. Hindi ko nais na pilitin ang sino man na maniwala sa videong inyong matutunghayan. Kung hindi kayo kumbinsido sa mga impormasyon at taliwas ang inyong paniniwala sa kaalamang aking ilalahad, maaari kayong gumawa ng sarili ninyong pagsisiyasat para sa inyong kakontentuhan. Ang videong ito ay gabay lamang sa mas malalim na kaalaman at pag-intindi at hindi gawa ng isang profesional. Naniniwala ako na malaya tayong magbigay ng opinyon at suhestyon bilang malayang mamamayan ng Pilipinas. Maraming salamat po. Nagulat ang buong mundo sa pagsabog ng karahasan sa Israel sa gitnang silangan. Sa isang iglap, inilunsad ng mga Palestinong Hamas ang pag-atake na tinaguriang Al-Aqsa Storm noong ika-7 ng Oktubre 2023. Mistulang pelikulang pangyayari, halos 5,000 mga rockets ang pinakawalan mula sa Gaza Strip sa timog ng Israel. Sinundan nito ng paglapag ng daan-daang mga paratroopers at glider troops mula sa ere. Kasabay nito ang pagsulong ng mga tangke at mga bulldozer na giniba ang border walls at saka pumasok ang libong mga sundalo sa Israel. Kahindik-hindik ang mga sumunod na mga pangyayari. Halos 1,000 ang namatay na mga taga-Israel na karamihan ay mga sibilyan. Meron ding mga kinidnap at dinala sa border na ang hinala ng marami ay gagawing mga hostage para magdalawang isip ang Israel na umatake. Naghiganti agad ang Israel ng pagbomba sa mga military at utility buildings at assets ng mga Palestino. Tinatayang libo na rin ang mga namatay ng mga Palestino nitong mga nakaraang sunod-sunod na pag-atake ng Israel. Kasunod ng mga nangyayaring ito, iba't ibang bansa naman ang nagpaabot ng simpatya at suporta sa bansang Israel. Marami sa mga bansang ito ang hindi pabor sa ginagawang marahas na pag-atake ng militanteng grupo ng Hamas laban sa Israel, kung saan maraming inosenteng buhay ang nadadamay. Personal na tinawagan ni US President Joe Biden si Israel Prime Minister Benjamin Netanyahu at sinabing paparating na ang anyang tulong sa Israel. Nais naman ni Turkish President Recep Tayyip Erdogan na mamagitan para matigil na ang karahasan sa pagitan ng Israel at Hamas. Hinikayat nito ang leader ng dalawang bansa na tumugon sa panawagan ng kapayapaan. Ilang mga European leader ang nagpahayag ng suporta sa Israel na pinangunahan ni German Chancellor Olaf Scholz, Ukrainian President Volodymyr Zelensky, Italian Prime Minister Giorgia Meloni at British Prime Minister Rishi Sunak. Muling pinagtibay ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang suporta ng kanyang administrasyon para sa Israel sa hindi raw makataong pag-atake ng teroristang militanteng grupong Hamas. Sinabi ito ng Pangulo na makaharap niya si Israeli Ambassador to the Philippines Ilan Flas sa Malacanang. Sa kabila nito, pinasalamatan ni Marcos ang Israel, partikular ang Israeli Defense Forces sa pag-rescue sa mahigit 20 Pilipino at paghatid sa kanila sa kaligtasan at seguridad. Ayon sa Presidential Communications Office, ipinaalam ni Flas kay Marcos ang pinakabagong impormasyon sa mga pag-atake ng mga militanteng Hamas laban sa bansang nasalanta ng digmaan. Bilang isang Kristiyanong bansa, dapat lang na nasa panig tayo ng Israel na ngayon ginigyera ng Palestinian sa pamamagitan ng teroristang mga Hamas. Tanggapin man ito hindi ng iba, ang ugat ng sigalot ay relihiyon. Sinabi na ng tahasan ni Presidente Marcos na sa nagaganap na digmaan, tayo ay kakampi sa Israel, ang bansang sinilangan ni Panginoong Hesukristo. Sa salitang Hebreo na gamit sa Israel, ang Hamas ay nangangahulugan ng karahasan. Ang mga nangyayari ngayon sa Israel ay nakapropesiya na sa lumang tipan ng Biblia. Ang nangungunang kalaban noon ng mga Israeli ay ang Philistines na nagtatakang agawin ng lupaing ibinigay ng Diyos sa Israel. Ang mga Philistines ay kilala ngayon bilang Palestinians, kaya hanggang ngayon nagpapatuloy ang pagtatangkang palayasin ng mga Israeli sa maliit na lupaing ibinigay ng Diyos. Sa matagal na panahon, naitaboy ang mga Israeli sa iba't ibang panig ng mundo pero kinasihan pa rin sila ng Diyos at nakabalik sa tinatawag na lupang pangako. Ngunit sa kabila nito, lagi itong inaatake ng Palestinians na lagi rin namang nabibigo dahil ang kakampi ng Israel ay ang Diyos. Maliit na bansa ang Israel na nasa gitna ng mga hostile nations, pero ito ay malakas at laging panalo sa labanan. Maraming mga Kristiyano ngayon ang patuloy na nananalangin para sa bansang Israel. Kahit pa kakampi ito ng Diyos, ang mga nananampalataya kay Kristo ay dapat magkaisa umano sa panalangin.
Naglabas ng joint statement ng leader ng mga makakapangyarihang bansa na kasapi ng North Atlantic Treaty Organization o NATO laban sa nagpapatuloy na pag-atake ng teroristang grupong Hamas sa Israel. Binubuo ito ng mga leader ng United States, Germany, Britain, France at Italy batay sa nilalaman ng naturang pahayag. Nakasaad dito na mananatiling alay at kaibigan ng Israel ang mga naturang bansa at susuportahan ng pamahalaan ng Israel sa pagdepensa nito sa kanyang sarili. Nakasaad din sa naturang pahayag na magtutulungan ng mga naturang bansa upang mapanumbalik ang kapayapaan sa Middle Eastern region. Inilabas ang joint statement matapos ang pag-uusap sa pagitan ng US President Joe Biden, UK Prime Minister Rishi Sunak, French President Emmanuel Macron, German Chancellor Olaf Scholz at Italian Prime Minister Giorgia Meloni. Ang Israel ay isa lamang maliit na bansa sa gitnang silangang Asya. Ito ay matatagpuan sa silangang bahagi ng Mediterranean Sea. Ang maliit na bansang ito ay pinagigitnaan ng Egypt, Jordan, Lebanon at Syria. Ang bansang Israel ay mayroon lamang halos 9 milyon na populasyon batay sa pinakahuling datos noong taong 2017 at karamihan sa mga ito ay mga Jewish. Ang Israel ay may napakaraming mga mahalagang archaeological sites at religious na pinaniniwalaang sagrado para sa mga Jews, Muslims at Catholic. Pero bukod dito, ito ay mayaman din pagdating sa kapayapaan at maraming kaguluhan. Mula noong taong 1517 hanggang taong 1917, ang Israel kasama ang mga karating nitong mga bansa ay pinamumunuan at kontrolado ng Ottoman Empire. Nang matapos ang World War I noong taong 1918 ay doon na din natapos ang pamumuno ng Ottoman Empire. Subalit napasailalim naman ang buong Palestine sa pamumuno ng Great Britain. Noong mga panahong iyon, ang Israel, Jordan at Palestine ay iisa lamang. Ang mga Briton ay kontrolado ang Palestine hanggang ang Israel nang lumipas ang maraming mga taon at ang World War II ay maging isang independent state noong taong 1947. At mula na nga noon ay nagkaroon na ng mga territorial conflict sa mga teritoryo sa pagitan ng bansang Palestine, Israel, Egypt at Jordan. Noong Mayo taong 1948, ang Israel ay opisyal na idiniklarang isang bansang malaya na pinamumunuan ni Ben-Gurion na siyang nagsilbing Prime Minister. Ito ay nagmarka ng malaking tagumpay para sa mga Jews, subalit nagmarka din ito ng pagsisimula ng mas maraming mga kaguluhan. Matapos lamang ang deklarasyon ng kalayaan ng Israel, 5 mga Arab countries ang nagtangkang sakupin ng Israel at ito ay ang Egypt, Jordan, Iraq, Syria at Lebanon. Ito noon ay kinikilala bilang 1948 Arab-Israeli War. Hanggang sa kasalukuyan ay patuloy pa rin ang pag-aagawan ng teritoryo sa pagitan ng Israel at ng Palestine. Ang mga bansang ito ay kapwa itinuturing na kapitolyo nila ang Jerusalem. Pareho din nilang sinisisi ang isa't isa sa pag-atake na nagdudulot ng mga pagkasawi ng ilang mga inosenteng buhay. Ang foreign relation ng Israel ay tumutukoy sa diplomasya at relasyong pangkalakalan sa pagitan ng Israel at iba't ibang mga bansa sa buong mundo. Ang Israel ay may kasunduang pangdiplomasya sa 164 na mga bansa mula sa 172 bansa na pawang mga miyembro ng United Nations mula pa noong December 2020. Ang Israel ay miyembro ng United Nations at ilan pang mga international organizations. Pinanatili rin ito ang buong relasyong diplomasya sa 2 Arab countries na katabi lamang nito. Ito ay ang bansang Egypt at Jordan matapos nilang magkaroon ng kasunduan o peace treaty sa pagitan ng mga bansang ito noong taong 1979 at taong 1994. Noong taong 2020, ang Israel ay pumirma sa isang kasunduan sa pagkakaroon ng relasyong diplomasya sa 4 na Arab countries. Ito ay ang Bahrain, United Arab Emirates, Sudan at Morocco. Ayon sa United Nations, ilang mga bansa, lalo na ang mga Muslim countries, ang may tuturing na hindi nakipagkasundo ng diplomasya sa bansang Israel. Ito ay ang mga bansang Algeria, Comoros, Iraq, Kuwait, Lebanon, Libya, Oman, Qatar, Saudi Arabia, Somalia, Syria, Tunisia, Yemen at marami pang iba. 10 naman mula sa miyembro ng Organization at Islamic Cooperation. Sa mga bansa ang hindi nakipagkasundo sa Israel. Ito ay ang mga bansang Afghanistan, Bangladesh, Brunei, Indonesia, Iran, Malaysia, Maldives, Mali, Nigeria, Pakistan, Cuba, North Korea at Venezuela. Habang mayroong mga hindi suportado ang Israel,
Meron ding mga bansa na ang simpatya ay nasa panig ng mga Jews. Ang Amerika ay nangungunang bansang nasa panig ng Israel mula pa nang mahiwalay ang Israel sa Palestine. Ang bansang Iran na maituturing na pangalawang bansa na majority ng populasyon ay mga Muslim ay may matalik na ugnayan sa bansang Israel maging ang bansang Turkey. Noong taong 2021, naging maugong ang Twitter post ng Prime Minister ng Israel na si Benjamin Netanyahu at ang Twitter post na ito ay tungkol sa kanyang pasasalamat sa mga bansang sumusuporta sa kanyang bansa. Makikita sa tweet ang mga bandila ng mga bansang kanyang pinasalamatan at ilan nga sa mga bansang ito ay ang bansang Estados Unidos, Albania, Australia, Austria, Bosnia, Brazil, Germany, Czech Republic at iba pa. Subalit ilang oras lamang lumipas, isang Facebook post mula sa bansang Bosnia ang nagbigay ng reaksyon at sinabing hindi nila kailanman susuportahan ang ginagawang pagpatay ng puwersa ng Israel sa mga inosenteng mga mamamayan sa Gaza. Sinang-ayunan din ito ng isang Twitter post naman ng Bosnian Ministry of Foreign Affairs na si Versera Turkovic at sinabi sa tweet na sinusuportahan lamang nila ang solusyong pangkapayapaan sa pagitan ng Israel at Palestine. Ayon pa sa kanya, kailanman ay walang maidudulot na pangmatagalang kapayapaan ang pakikipagpatayan at karahasan. Bukod sa Bosnia ay umalma din ang bansang Australia at sinabing hindi nila suportado ang ginagawang pag-atake ng Israel sa Gaza. Nanawagan din ang gobyerno ng Australia na magkaisa ang bawat mga lider ng mga bansa na pagtulungang magkaroon ng kapayapaan at kaayusan sa pagitan ng mga bansang Israel at Palestine. Bukod sa mga bandilang isinama ni Netanyahu sa kanyang tweet, inalmahan naman ng bansang India kung bakit umano hindi isinama ang kanilang bansa sa mga bansang sumusuporta sa Israel. Gayong kabi-kabi lang kanilang ginawang protesta at suporta sa Israel. Inulan ng mga comments ng mga Indiano ang tweet na ito ni Netanyahu at kinukwestiyon kung bakit wala ang kanilang bansa sa mga nabanggit. Sa kabilang banda, ayon sa mga lumabas na ulat, ang India pala ay medyo may pagkabalimbing. Ang India kasi ay ang kauna-unahang non-Arab country na narecognize o tinanggap ang Palestine Liberation Organization na siyang tunay at karapat-dapat na maging sole at legitimate representative para sa mga Palestinians. Sinuoy Prime Minister Narendra Modi ng India pa noon ang kauna-unahang Prime Minister na bumisita sa Palestine noong taong 2018. Sa pagitan naman ng Pilipinas at Israel mula pa noong taong 1957, meron na tayong diplomatic relations sa bansang ito. Ang parehong embahada ng bawat bansa sa Tel Aviv ay itinayo noong taong 1962. Noong taong 2018, personal na pumunta si dating Pangulong Rodrigo Duterte sa Israel at nagharap ang dalawang leader sa Prime Minister's Office kung saan sinaksihan ang paglagda ng 3 kasunduang kinabibilangan ng Memorandum of Agreement on the Temporary Employment of the Home-Based Filipino Caregivers, Memorandum of Understanding on Scientific Research at Memorandum of Intent in the Collaboration on Promotion on Bilateral of Direct Investment. Sa kasalukuyan, nasa humigit kumulang 50,000 mga OFW ang kasalukuyang nagtatrabaho sa bansang Israel. Isa na namang kwento ng pagbabalik tanaw sa kasaysayan ang naitampok natin ngayon. Huwag kalimutang i-like ang video ito at mag-iwan ng komento sa ibaba ng mga nais nyo pang malamang kwentong kasaysayan sa Pilipinas. Mag-subscribe na din para lagi kayong updated sa mga pinakabagong video dito sa Kasaysayan Pinoy. Magandang araw po at mabuhay ang bansang Pilipinas!